Ayan, so good morning po sa lahat. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang panahon na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon. Tayo po'y manalangin bago po tayo mag-umpisa. Panginoon, maraming salamat, Lord. So, umagang tulad. Patuloy kami ingatan, O God, samahan niyo kami pero sa Sunday School, O God, magkaroon kami ng kalakasan, katalino, hanggang umulan ng iyong malas sa inyo, Ama. Lord, samahan niyo po ako, Panginoon, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong cross, Panginoon, kaya siya maluwalhati, O God, kaya siya magkita sa harapan ng bawat sa Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa mga ito, O God, sa aming mga kasamang wala po, O God, proteksyonan niyo sila, O God, samahan niyo sila sa pagpunta dito, O God. Kung aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay? So, ngayong umaga po ay pag-aaralan natin ang 7 pangako ng Diyos na dapat mong panghawakan sa panahon ng problema o krisis. Yan. So, napakaraming pangako ang Panginoon sa buhay natin. Pero ilan lamang ang ating i-discuss ngayon? 7. Okay po? So, sabi po sa Numbers 23:19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano bang sabihin niya ay kanyang gagawin? Kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Okay po? So, maaaring ang tao, naluloko ka ng tao, di ba? Maaaring ang tao ay nagbabago ng ng desisyon, di ba? Kapag nagbago ang sitwasyon, maaaring gano'n ang tao, di ba? Yung kasi nature ng tao. Pero ang Diyos po, ang Panginoon po, ay hindi sinungaling. So, Kanya pong tutuparin yung Kanyang mga pangako sa atin. Di ba? Hindi niya po sasabihin, ay, babawiin ko na yung sinabi ko 2,000 years ago. Di ba? Hindi katulad ng tao na pwedeng magbago ng desisyon, magbaling ng Kanyang pangako. Di ba po? Pero ang Diyos po ay Kanyang tutuparin yung Kanyang mga pangako sa atin mula pa sa simula. Siya po ay tapat kailan pa man po. Diba? So, kahit namin tagal ng panahon na makalipas ay hindi magbabago ang pangako ng Panginoon sa atin. Ano po ba yung 7 na yun? So, there are 7 promises to claim in times of trouble. Ito po yung dapat natin panghawakan. Unang-una po, pangako ng Panginoon sa atin, sabi niya, I am your strength. Diba po? So, siya po yung ating kalakasan. Diba? So, siya yung ating, siya yung nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Diba? So, nangihina ka dahil sa iyong problema. Diba? Nanlulungo ka dahil nawalan ka ng pag-asa sa buhay. Diba? So, pagod ka na bang gawin yung mga patong-patong na trabaho o responsibilidad? Nangihina ka dahil mas malakas yung negosyo ng kapila o ng kalaban o mas magagaling sila, mas may pera sila. Pero ito pa yung tandaan natin. Sabi ng Panginoon, I am your strength. Hindi niya sinabi na aambunan kita anak ng aking lakas. Diba? Kundi sinabi niya, ang Diyos mismo yung ating kalakasan. Siya mismo po yung ating kalakasan. Diba? So imagine mo kung gaano kalakas ang Panginoon. Diba? Noong panahon ni Moses, ni Abraham, diba? Ni Isaac, ni Jacob, yung mga ginagawa niya, diba? Kahit hindi lang yun, sa mga character sa Bible, yung kanyang mga tinawag. Diba? In times of trouble, talagang yung Panginoon yung kanilang kalakasan. So, pinanghawakan nila yun at sila po ay nagtagumpay. Sabi po sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Diba? I can do all things through Christ who strengthened me. Diba po? So, magagawa po natin yung lahat kapag ang Diyos po yung ating kalakasan. Okay po? So magagawa po natin yung lahat kapag ina-accept po natin sa buhay natin na siya po yung ating kalakasan. Kasi kung tayo, ang nature ng tao, talagang nanghihina tayo eh. Diba? So maraming sanik o maraming factor ang nakakapanghina sa atin. Okay? Maaaring pamilya mo, maaaring kapatiran mo, maaaring negosyo mo. Diba? O maaaring pinansyal. Diba? So yun po yung mga nakakapanghina. Napakaraming factor. O maaaring minsan asawa mo, diba po? Or anak. Okay? Pero ang Diyos po, siya po yung ating kalakasan. In times of trouble, ibigay po natin yung ating kalakasan sa Panginoon. Diba? So next po, number 2, I will never leave you. Panghawakan po natin
natin na tayo po ay hindi iiwanan ng Panginoon. Marami akong nababasa ngayon sa Facebook, sa YouTube, na especially, ang malimit ko mapapanood sa kay Tulfo ngayon ay yung mga mag-aasawa na naghihiwalayan, di ba? Yun malimit ko mapapanood eh. Si Mr. na ganito, or si Mrs. na ganito. Di ba po? So, imagine mo nangako sila na hindi sila maghihiwalay, no? Pag kinakasal, di ba? Nangako tayo na sa hirap o ginhawa ay paghiwalay man ang kamatayan or kamatayan man ang ako paghiwalay, parang gano'n, di ba? Pero hindi natutupad, di ba? So panghawakan po natin that Jesus will never leave us, di ba? Will never leave you. Okay? So kung asawa mo, maaaring hiwalayan ka, anak mo, di ba? Kapag nagkapamilya na, ano pa, maraming pwedeng lumayo sa iyo. Pero tandaan mo po, ang Panginoon ay hindi lalayo sa iyo. Sabi po sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Grabe, no? Diba? So, alam mo kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo, kung kahit na gaano kadilim o kalaking panganib pa yan, so sigurado pong sasamahan tayo ng Panginoon sa laban ng ating buhay. Okay po? Na malalampasan po natin dito. Diba? Si David, nung panahon niya, sabi niya sa Psalms 23:4-6, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff. They comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po yung nasa darkest valley si David. Diba? Ginamit niya yung pronoun na your. Ibig sabihin, napaka-personal po ng Panginoon. Diba? Hindi mo pwede sabihin na, ay, hindi naman ako sasamahan ng Panginoon dahil napakalayo niya sa akin. Ilang milya yung pagitan niya mula dito sa earth. Hindi po. Si David po, naging personal po yung kanyang pag-submit sa Panginoon. Diba? In the darkest valley, hindi siya natatakot. Okay po? So, sa darkest valley ng buhay natin, talagang isipin natin na nandiyan yung Panginoon. Huwag natin isipin na napakalayo ng Panginoon sa atin. Di ba po? So, ikaw, bilang tao, kailan mo huling kinausap ang Panginoon ng personal? Nang kayong dalawa lang? Kanina lang ba umaga? Kagabi? Kahapon pa? O nakaraang linggo? O nakaraang taon pa? O nakaraang buwan? Di ba? Dapat po araw-araw natin isip yung presence ng Panginoon. Diba? O kung pwede nga, minuto natin alamin kung ano ba yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Dahil po ang kaaway ay 24/7 nakabantay sa atin. Okay po? Sabi sa Isaiah 43:2-3, sabi diyan, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupog sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Di ba po? So imagine mo, kahit dumaan ka man sa apoy ng problema, di ba, malunod ka man sa ilog, di ba, malunod ka man sa napakadaming problema, di ba, huwag ka pong matakot, sasamahan ka ng Panginoon. Yun po yung pangako niya sa atin. He will never leave us nor forsake us. Hindi na tayo pababayaan o iwanan man. Diba? So may kanta nga ito, diba? Dumaan man sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Basta't kasama natin ang Diyos. Diba po? So doon sa kanta makikita natin na ano mang mga pangyayari, diba? Ano mang mga kabiguan. Okay? So, isipin po natin na sasamahan tayo ng Panginoon.
Panginoon, He will never leave us, nor forsake us. Kasama natin ang Diyos saan man tayo pumunta. Okay, but number 3. Number 3, dapat po nating panghawakan in times of trouble. I have plans to prosper you. Tayo bilang tao, may mga plano tayo. Di ba? Pero mas may plano ang Panginoon to prosper you. Di ba? Para managana ka. So marahil iniisip mo na sinasabi ng mundo sa iyo na wala ka ng pag-asa, wala kang magagawa, o wala kang mararating. Hindi po totoo yan dahil ang Diyos mismo ay pagtatagawapayin ka sa iyong plano. Di ba? Plans to prosper you. Sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Di po? So, may mabuting plano po ang Diyos sa atin. Diba? Bibigyan ka niya ng punong-puno ng pag-asa. So, plano niya na yung kinabukasan mo bago ka palang isilang. Diba po? Yung sasabi ni Pastor na alam na ng Panginoon kung ano magiging ikaw balang araw. Kaya, malalaman mo yan, di ba sinasabi niya kapag mismo yung kaaway nag-i-intercede sa'yo, di ba? Mismo yung kaaway yung nag-hahadlang, nag-i-hindrance. Kasi alam ng Panginoon, o alam mismo ng kaaway din, na may plano ang Panginoon sa'yo in the future. Di ba? Sa ikabubuti mo, at sabi diyan, magdudulot sa iyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo at gagawin kang extraordinary dahil yun yung plano niya sa iyo. Di ba po? So marami iniisip ko na may trabaho ka, okay na yung pamilya ko, tahimik naman sila, di ba? So, hindi po yung plano ng Panginoon sa iyo. Ang plano po ng Panginoon sa iyo ay gamitin ka niya para sa ikalalago ng kanyang gawain. Di ba po? So yun po yung panghawakan natin. Next po, number 4, na dapat nating panghawakan ay hear your prayers. Diba? So, naririnig po ng Panginoon yung ating mga hinaing. Maaaring may mga panalangin ka na di pa natutupad, pero itong sinasigurado ko sa iyo na naririnig ng Panginoon ang iyong panalangin. Diba? So, maraming dahilan kung bakit minsan hindi niya binibigay agad ang iyong hinihiling. Dahil maaaring naghiling ka na nakita ng Panginoon in the future na ay kapapahamak ito ng anak ko yung hinihiling niya na ito. Diba? Maaaring kapahamak niya ito, hindi ko ito ibibigay. Diba? So, nakikita ng Panginoon in the future yung mga panalangin natin. Kaya minsan, huwag tayong magtampo kung hindi na ibibigay. Kasi nga, alam ng Panginoon kung ano yung plano niya sa buhay natin. Sabi sa number 3, plans to prosper you. So, maaaring panalangin mo na yun ay maging hindrance sa buhay mo in the future, kaya hindi binigay ng Panginoon sa iyo. Pero ito sinisigurado ko sa iyo na narinig ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Sabi po sa John 14:13-14, at anumang hilingin ninyo sa aking panalangin ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito'y aking gagawin. Diba? So gusto ng Diyos na matupad yung mga panalangin mo upang parangalan ang Ama. Gusto niya, di ba kapag nanalangin ka, matupad ito, gusto niya po yun dahil napaparangalan ng Amang sa langit. Di ba po? So ang mga panalangin lamang na di matutupad ay yung mga panalangin na labag sa Panginoon. Nalabag sa loob ng Panginoon. Di ba? So yun po yung mga panalangin na hindi matutupad. So, sa simula pa lang, kung alam mo naman na nabagyo sa Panginoon, bakit mo pa ipapanalangin? Diba? Lord, bigyan mo ako ng maraming pera kasi itatay ako ito sa pasugalan. Sa tingin mo, bibigyan ka ng Panginoon? Diba? So, alam mo na agad in the future, o alam mo na agad sa umpisa pa lang, nalabag na sa kalooban ng Diyos. Diba? Lord, sana madapa yung kaaway ko na yun, masagasaan hanggang sa mamatay. Ay talagang siguradong magkukonflict dito sa number 4. I hear your prayers.
hindi tutuparin ng Panginoon. Bakit? Kasi labag sa kanyang kalooban. Di ba po? So imagine natin yun, di ba? Lord, ipaunawa mo sa asawa ng kalaguyo ko na ibalato niya na lang sa akin yung asawa niya. Pwede ba yun? Di ba? So, yun po yung mga panalangin na labag sa kalooban ng Panginoon. And huwag mo lang i-expect na yun ay ipapakinggan ng Panginoon. Di ba po? So, kapatid ko sa umpisa pa lang po ay hindi na maging maayos, ay talagang hindi po yun tutuparin ng Panginoon. But I assure you na lahat ng panalangin mo na hindi labag sa kanyang kalooban ay kanya po itong tutuparin sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon, sa tamang tao, at sa tamang pagkakataon. Okay po? So, number 5, promises ng Panginoon, I will fight for you. Diba? So kung feeling mo dihado ka sa laban ng buhay, diba? Halimbawa sa negosyo, ma-influensya yung kalaban mo. Okay? Kung feeling mo dihado ka, God will fight for you. Okay po? Kung hindi mo na kaya, ipagkatiwala mo sa Panginoon yung iyong laban sa buhay. At siya yung lalaban para sa iyo. Huwag kang matakot dahil nandiyan ang Panginoon. Diba? Lalaban siya para sa iyo. Dahil bibigyan ka niya ng strength, He will never leave you. Pag napagtagumpayan mo yun, magpa-prosper ka. And kapag nanalangin ka sa Kanya, ay tutuparin niya yung mga panalangin na hindi labag sa Kanyang kalooban. Diba? So kahit na anong laban sa buhay, mapapersonal man yan, diba? Financial man yan, relasyon, kalmahin mo lang yung sarili mo, kapatid. Diba? Because God will fight for you. Kung ano mang laban natin sa buhay, especially sa ating ngayon, di ba, sa laban natin sa ating teritoryo, sa West Philippine Sea, talagang medyo hindi maganda, di ba? Kasi nga ay talagang alam naman natin, di ba, na dinadahas yung ating mga kasamahan ng ibang bansa. Pero alam natin na God will fight for us. Okay po? So, kasama natin ang Panginoon. Diba? So, sabi po sa Exodus 14:14, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Grabe, no? So, hindi mo na pala kailangan ma-high blood. Diba? Sa anumang sitwasyon ng buhay. Diba? So, hindi mo na pala kailangan ma-stress. Kasi ipapakita ng Panginoon na mas malaki ang kaya niyang gawin kung magtiwala ka sa Kanya. So siya ang lalaban para sa iyo at magbibigay ng kaparaanan para magtagumpay ka. Okay po? So ipagkatiwala mo, kung halimbawa hindi mo na kaya, then ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga laban sa buhay. At ikaw ay magtatagumpay. Sa number 6 po, na promise ng Panginoon na dapat nating panghawakan, I will give you peace. In times of trouble po, bibigyan tayo ng peace ng Panginoon. Diba? Ano bang bumabagabag sa iyo at hindi ka makatulog sa gabi or buyag ka lagi, mga alalahanin sa nangyayari sa mundo. So, bibigyan ka ng Panginoon ng peace of mind. Diba? Bibigyan ka ng Panginoon ng peace. Sabi po sa John 14:27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniwan ko na sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So sa panahon po ngayon, kailangan natin ng kapayapaang ibinibigay ng Panginoon. Yung kapayapaang ito po, hindi yung kapayapaang nakukuha lang kung saan. Diba? Ang kapayapaan ito ay kapayapaang hindi ka aligaga, kalmado ka lang sa gitna ng anumang pangyayari. So yun po yung kapayapaan na hindi, sabi dito, hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Okay po? Minsan kasi tayo, ang gulo ng isip ko ngayon, pupunta muna ako sa ganito. Diba? Minsan kasi ibang iniisip nila yung kapayapaan, ang daming problema. Gusto ko ng kapayapaan, bibili muna ako ng ganito. Diba? Mag-iinom. Diba? So, hindi po yun yung kapayapaang ibinibigay ng mundo. Sabi dito,
Ang ibinibigay po sa atin ng Panginoon yung kapayapaang hindi kayang bilhin ng pinansyal o anumang mga bagay. Di ba po? So yun po yung kapayapaan na sa kabila ng nangyayari sa buhay o sa kabila ng pangyayari sa mundo, meron ka parang peace of mind. Sabi po sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kaya unawain ng tao. So lumapit ka sa Diyos at sabihin mo lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay at bibigyan ka niya ng kapayapaan. Ito po yung sinasabi kong kapayapaang hindi kayang unawain ng tao. Yung kapayapaang hindi kayang bigyan ng mga gamot na mga anti-stress, di ba? Tayo kasi kapag na-stress, minsan nagbibili ng gamot para matanggal yung stress. After ilang hours, balik na naman. Di ba? So, yun po yung kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo. Di ba po? So, yung kapayapaan hindi kaya ibigay ng mga, ay, nalulungkot ako. Dapat manood lang ako ng mga patawan ng mga komedyan. Di ba? Para maging payapa ka, para maging maayos. So, yung kapayapaan hindi kaya ibigay ng alak o sugal o anumang mga material na bagay. So, ang kapayapaan ito hindi nabibili ng pera, kundi ibinibigay ng Panginoon ng libre. Diba po? Sa mga taong nagpapakumbaba at tumalapit sa Kanya. So, ibinibigay po ng Panginoon na libre yung kapayapaan. Kapag tayo po ay lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba. Diba? And lastly, 7 promises ng Panginoon. Una-una, bibigyan Kanya ng strength. Kaya hindi Kanya pababayaan. Number 3, I have plans to prosper you. I hear your prayers. I will fight for you. I will give you peace. And number 7, I always love you. Diba? Sabi niyan, I always love you. Hindi niya sinabi na minsan kitang mamahalin, anak. So sinasabi niya, lagi-lagi kitang mamahalin. Diba? Mahal na mahal ka ng Diyos kasi mahalaga ka sa Kanya. Diba? Sabi sa John 15:13, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Diba? So, ang pag-alay niya ng buhay upang iligtas tayo, yun po ay isang way na nagpapakita na talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi sa John 13:15, wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay. Okay po? So tayo nga di ba, sa mga babae, malalaman nila na mahal nila yung, mahal na mahal sila ng mga lalaki kapag pinaglalaban sila. Di ba? So, yun pa kaya na ang Panginoon mismo yung ibinigay niyo yung kanyang buhay. Di ba? Hindi pa ba sapat yun na dahilan upang sabihin na sa number 7 na I always love you? Diba? Imagine mo yung kanyang kaisa-isang anak. Diba? So, ibinigay niya para iligtas tayo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Diba? So, ito po yung mga pangako ng Panginoon na dapat nating panghawakan in times of trouble. Okay? So, kaya kapatid, kung ano man mga problema o alalahanin sa buhay, like kung sinasabi sa iyo, financial man yan, physical, kalusugan, diba? Family, kasamahan, trabaho, negosyo, diba? Kung ano man po, ito po yung panghawakan natin in times of trouble. Kagabi talagang sabi ko nga, Lord, salamat dahil binibigyan mo ako ng sabi ko habang gumagawa ko nito, tapos di ba yung mga pangyayari, si pastor ay medyo tumaas yung dugo niya, na high blood siya, tapos si priest na talagang yung pagsubok sa amin family, sabi ko nga, Lord, salamat dahil alam ko meron ka malaking biyaya na ipagkakaloob sa amin. Diba? Kasi yan po yung palatandaan ko kapag may malaking problema, ang kapalit po niyan ay malaking biyaya. Lalo sa aming family. Kasi una-una sa akin, talagang
down in times of financial. And then, si Prince, inatake din ng kaaway, nagsukatae. Hanggang ngayon na medyo malambot pa yung dumi niya. Ganon din si Gwen. Talagang buong family kami. Ako, talagang, napako ako, sakit pa nga. And yung pa ako nasugatan, kaya ngayon pakaang ako, nasugatan ng buho, nahiwa ng ganon. And lahat kami, si Natalie ay nagsukatali rin, si Chichi, nahihirapan sa pagkaano niya, sa pagbubuntis niya. So, halos lahat, si Lomlom, di ba, may mga pangailangan din na kailangan. Si Pastora, nakagat ng aso, di ba? So, talagang lahat kami, si Pastor ay kagabi lang, di ba? Ay talagang inatake ng kaaway. Si Mitch kagabi rin na hirapan din maghinga. Diba? Pero ito po yung mga pinangahawakan ko. Diba yung mga pangako ng Panginoon? Kahit anumang pagsubok sa buhay, He will never leave us, He will give us strength. Meron siyang plano sa buhay natin na future to prosper us. Narinig niya yung mga panalangin natin, ipaglalaban po niya tayo, bibigyan na tayo ng kapayapaan, and alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Di po? So, yun po yung mga panghawakan natin. Lord, maraming salamat, O God, dahil sa kabila po, Panginoon, ng trouble, O God, sa kabila po, Panginoon, ng crisis, Panginoon, na aming kinakaharap, O God. Maraming salamat, Ama, dahil patuloy namin pinangahawakan, Panginoon, ang inyong mga pangako, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, salamat, O God, dahil kapag ito ay aming pinanghawakan, O God, alam namin, Panginoon, na meron kayong plano sa buhay namin. Plano po saan, Panginoon, to prosper us, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa upang ito, Panginoon. Patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan. Patuloy niyo at kabungan nagmumula sa inyo, O God. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming kalawang gawain sa ulang ito, Panginoon. Ito po, aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.